What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Kahapon lamang mga kababayan, malaking balita no, ang ginawa talaga ng mga Iglesia ni Cristo sa kanilang peaceful rally sa iba't ibang dako ng buong mundo. Na dito pa lamang sa Quirino Grandstand, nasa 1.5 milyong katao na no, ang mga taong nag-participate. Grabe. At hindi pa bilang dito ang mga nasa lugar ng Davao at iba pa. Kaya naman ako din mga kababayan wala kahapon sapagkat nagpartisipa dito sa malaking rally ng INC. Grabe mga kababayan, goosebumps talaga. Kung kaya malaki ang pasasalamat natin dito sa INC no, na hindi talaga sila pabibiro pagdating sa impeachment kay VP Sara. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, pagkatapos nitong rally na sinagawa no, ng Iglesia ni Cristo, biglaan mayroong nangyaring sibakan sa loob ng Malacanang at ang nasibak nga itong si Zaldico na hindi na malingit sa ating kaalaman na partner in crime itong si Tambalos Romualdez. Kung kaya naman malaking katanungan sa nakararami bakit ginawa ito ng mga bangag, na ito ba pampalubag loob sa mga kakampi ni VP Sara kamukha ng INC na kaysa sibakin no, itong si Tambalos Romualdez na siyang hinihiling ng taong bayan, ang kanilang ipinalit o ginawang sacrificial lamb, walang iba itong si Zaldico. Pero ang katanungan doon, kontento at masaya ba ang taong bayan sa balitang ito? Dahil kung akong tatanungin, hindi, no mga kababayan. Mas gusto natin na masibak itong si Tambalos at ang mag-asawang bangag na si Liza Bonget. Anong comment niyo po patungkol dito? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin yung nangyari kanina dyan sa INC. Naku po, grabe ho, kanina ho. Talaga nagpunta kami, sinadya ho naming 5, kami pong banateros, na pumunta po dyan para makita talaga at malaman natin kung ano ba talaga nangyayari. Kasi alam nyo, marami tayong naririnig na bali-balita na meron daw talagang napapraning na. Ewan ko ho. Siguro kung ano naman binabanatan nitong mga congressman natin. Pero may balita ho tayo na may matinding mangyayari. At ayun na nga, may matindingan nangyari. Nagkaroon ng sibakan. At nako, mamaya din may papakita tayong video, bandang dulo ha. Papakita natin yung video ng ating interview. Naku po, kay Kati Binag. Malupit po itong interview na ito, kaya abangan nyo. Pero bago po yan, tingnan natin muna ano ba nangyari dito at ba't may nagkasibakan sa kamera. Alam nyo, kasi ganito yan ha. Napaka sobrang timing, ika nga. Mahalaga hong maintindihan natin at maunawaan natin ano ba itong nangyaring sibakan. Kasi timing na timing kung saan yung INC ay gumawa ng isang malupit na prayer rally, aba, meron namang biglang nasibak na malupit din. Hindi lamang po ito isang small position, but ito ho'y napaka very relevant position na alam natin na ito ay binanggit pa mismo ni VP Sara Duterte. Walang iba ho kung hindi ho alam niyo na, yung nagdemanda sa atin. Walang iba kung hindi si Zaldico. Sabi ko sa iyo, Zaldico wag na wag mong idedehado ang mga nagsisilbi sa bayan, yung talagang may panawagan na buksan ng mata ng mga Pilipino, bigla mong binanatan. Ayan ang matinding karma. Yun. Hindi, totoo. Nakakarma ka ngayon. Diba? Ito, panoorin natin ha. Siya po ba ay nasibak? Sinibak? Ano ho ba talaga ang tunay nangyari? Kayo na hong umusga dito sa balita na ito ha. Pasok. Pasok! Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Unang araw pa lamang daw ng pagbabalik ng Kongreso o ng Kamara, ay, ano daw meron? Siba ang nangyari. Hindi po ako nagsabi. Ha? Baka mamaya, nandiyan ka na naman, Zaldico, sabihin mo, fake news ako, o yung mga sinasabi ko, libelous. Hindi po ako nagsabi. Ha? Ayan po si Ed Lingaw, sinabi niya, unang pagpasok pa lamang ng taon na ito, ay may sibakan na nangyari. At ikaw yung tinutukoy niya. Tingnan mo yung picture mo. May sibakan talaga nangyari. Okay? So, wag ka nang marami pang sinasabi dyan. Ito, pasok. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations. Casualty, ikaw daw. Naku, ousted. Ayan ha. Ang linaw. Ousted. Sinibak.
Sinipa, tinadyakan, isinuka. Ousted as chairman, House Appropriation Committee. Ano ho ba yung House Appropriation Committee? Yan po yung sinasabi nga ni VP Sara Duterte. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang Chairman ng House Appropriation na si Zaldico at yung kanyang bossing na si Speaker. Appropriations si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluwensyang komite sa buong Kongreso. Malinaw yan, sinasabi, pinakamahalaga, pinakamakapangyarihang komite. Yan ang inaasam ng lahat. Bakit? Diyan sumisipsip ang lahat ng congressman. Para kang ano yan para ka talagang Panginoon dyan pagka ikaw ang chairman. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Lahat daw, lahat, every all. Tingnan nyo na, lahat ng imantakin mo, lahat ng sekretary, nagmamanikluhod-luhod dito. Naku po, patay tayo dyan. Pangit pakinggan. Kaya tama ang winiwika ng taong bayan na dapat bago lumpuhin itong si Bongit unahin na yung si Tambalos dahil siya ang nangunguna sa lahat ng mga kayupang ginagawa sa mga Duterte. Muluhod daw dito sa chairman ng House of Appropriation. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Naku po. Dikit daw sa Diyos ng Kongreso at Malacanang. Yan, ganyang katindi ang power ng appropriation. Malupit talaga ho itong kaganapan na ito. Mantakin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan dyan. Ikaw ang talagang sayo, ang sumasaludo lang lahat ng sekretary. Di ba? Tuwing budget. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Nakatunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ako at ni Speaker Romualdez. Naku po. Kakaya. Anak ng weteng. Unti-unti na kayo naglalaglagan. Naku po. Kasi mamaya papaliwanag natin bakit tila laglagan ng naganap. Mukhang laglagan ng naganap. Panoorin pa natin. Pasok. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation. Nasaan daw? Anak ng wewe, oo. Siya daw ay CEO ng SunWest Group of Companies, Real Estate Construction. So, totoo pala ang bali-balita. Nasa construction ito. At real estate. Kaya parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa... Pero gayon pa man, sinasabi nga ni Ed Linggao, ang chairman of appropriation ay napupunta sa mga veterano na. Ibig sabihin, mga matagal na congressman, mga matitindi ho talagang congressman, mga senior, nga. Yung mga matatanda, pwede dyan yung sila Zarate, yung mga ganon. Pero syempre, laging oposisyon yun. Pwede rin si Abante, mga matatanda daw, at saka talagang seniors na pagdating sa posisyon. Nga. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses, dalawang beses, mga apat. Yung mga talaga nabulok na dyan. Yan daw, doon daw binibigay yung chairman ng appropriation. Pero this time, ewan ko kung first time ito pero ibinigay sa isang party list representative. Diba? Naku po. Mukhang malupit talaga ang kapit ni Kuya. Diba? Mukhang malupit Tapos, lang, second termer lang. Politika. Pero ano pa man. Pero matindi doon yung mismo. Ikaw ba naman yung may construction ka? Ikaw, naku, ang lupit mo, Brad. Panigurado, galing din sa nakaw yun, mga kababayan. Mantakin nyo yan, makapagnakaw ka lang ng 1 bilyon, no? Talagang mayaman ka na. Paano pa kung higit sa 1 bilyon ang ninakaw mo? Kaya kahit na wala na yang si Zaldico, tiba-tiba na yan sa pagnanakaw. Dapat ditong sa taong to, makulong, mga kababayan. Bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Yan ang tanong ng lahat ng Pilipino. Bakit bigla-bigla? Biglaan nga ba? Pinag-usapan nga ba? O beke naman, alam mo, paandar lang. Hindi kasi kailangan natin malaman. Bakit biglaan ito? Sabay pa dyan sa Iglesia ni Cristo na is this part of conspiracy
part of a script na, sige na, okay na, huwag nyo nang ituloy ko naman ang magaganap. Basta, bibigay na namin ng ulo dito. Para naman masabing masatisfy. Tandaan ninyo kasi, pagbali-baligtarin mo ng istorya. Yeah? Pagbali-baligtarin mo ng istorya na keso sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sila sa Pangulong Marcos sa posisyon nito na walang impeachment na magaganap. Pero alam nyo, pag kayo inaan doon, nakikinig. Ako po, nakinig po ako doon sa mga spets po doon. Talagang nakikita natin yung mga tao doon. Ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. If there is one clear message, ika nga, dyan sa INC rally, favor ito kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay matinding paninindigan na ginawa ng INC. At tayo po ay nagpapasalamat doon. At ang mga kababayan natin nagpapasalamat sa kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ito hubang matinding nakalaban ni Vice President Sara Duterte na si Zaldico, ay isa lang po ba siyang parang, alam mo yun, sacrificial lamb? Bibigay na namin ang ulo nito. Tatanggalin na namin sa posisyon ito. Basta bati-bati na tayo. May ganun kayang eksenang naganap? Hindi, sa tingin ninyo. Kasi parang ganun ang dating sa ibang tao na parang ano lang yan, kaya yan yan yung binigay ang ulo na yan, o kaya yan sinibak. Para somehow, alam mo yun, panakit butas doon sa bigger mistake o bigger fiasco na ginawa ng Kamara dito kay VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, dinurog ng todo-todo si VP Sara Duterte at talaga nga namang para masatisfy yung mga kumampi kay VP Sara Duterte, halimbawa na ang INC, sige na, yung isa sa kalaban ni VP Sara Duterte, sibakin na lang namin. Ganun po ba? Ay, hindi. Hindi kami satisfied doon, Sir Banat Bay. Siguro masasatisfied kami kung talagang itong si Tambalos alisin sa Malacanang, no? Patalisigin. Pero ito si Zaldico, putyo-putyo lang yan. Kumbaga sa chess, isang pawn lang yan, no? Ng mga bangag. Mas matutuwa ang kapatiran kung itong sina Tambalos at bangag. Kung itong sina Tambalos, Liza Bongit ang mapatalisik talaga sa Malacanang. Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo nga dyan. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak. Yun. Malinaw ito ha. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon, chairmanship, ay isa na ring pagsibak. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Ed Lingaw po nagsabi niyan. Malinaw ha. Ulitin natin. Dinawin natin. Po ng pagsibak sa isang opisyal. Pagdeklarang bakante ang isain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. Malinaw na malinaw, sinabi po yan ni Ed Lingaw, hindi po sa ating galing yan na ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay isang pagsibak. So malinaw na malinaw, sinibak. Hindi ho nag-resign, sinibak. Grabe. Yun ang sinasabi ni Ed Lingaw dito na ginawa walang iba kundi ang anak ng presidente. So ang tanong ng lahat dito, eto ba ay may utos mula sa presidente na sibakin si Zaldico? Yan ang tanong. Si Marcos po ba ang nagpasibak kay Zaldico para maiwas niya yung kanyang pinsan? Yan kasi ang tanong dyan Di ba ho? Kesa na madali pa itong pinsan ko, o kesa na mawala pa yung somehow yung bas-bas na anointing dito sa pinsan ko, sibakin na lang natin etong kanyang kanang kamay. O etong isa sa mga binanggit. Actually, dalawa lang naman sila. Si speaker lang naman at saka si Zaldico. Di ba? Ito kaya ang dahilan? At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Ako, sa tingin ko ito, opinion ko lang to sa tingin ko meron talaga. Merong ibig sabihin ito. Simple lang. Malamang sa malamang, malaking percentage, galing ho ito sa presidente. Yung pagsibak kay Zaldico. Ito, linawin na natin ito Wala na hong question dito kasi meron pa sinasabi na nag-resign daw at hindi sinibak. Hindi ho. Ang pagdeklarang bakante, sabi nga ni Ed Lingaw, ay nagkakatumbas ng pagsibak. Malinaw po yun. Kaya nga sa title pa lang yan nung kanina, di ba? Ousted. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung natapos na INC rally kahapon.
Si VP Sara, bigay na siya ng pasalamat sa kanyang social media account. Nagpasalamat na. Mm. Si Pangulong Marcos Jr. na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng peace rally, tahimik. Bakit kaya? Kasi siya ang unang nagsalita na huwag niyong ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Siya ang promotor. Nang dahil sa kanyang statement, nag-peace rally ang iglesia in support sa panawagan ng Pangulo. O, natapos na. Ang tanong, bakit tahimik ang Pangulo? Si VP Sara, nagpasalamat na kasi in a way, na benefit siya, yung naging recipient siya dahil pag hindi matuloy ang kanyang impeachment, of course, magpasalamat siya. Paano ang Pangulo na siya ang nanawagan na wag ituloy? Bakit tahimik? So ito, parinig ko sa inyo ang vlog ni Pinoy Views and Opinion. Pag-usapan natin, bigyan natin ng reaction, bakit tahimik ang Pangulo? Wagi, samantalang si BBM, naging pipi. Hindi po talaga nakapagsalita mga kababayan pagkatapos ng INC rally. Samantalang si VP Sara, nakapagpasalamat na sa INC. Salamat INC. Pero ito si BBM, hindi man lang ganyan mga kababayan. Yung parang pusang naatakan. Wala pong inilabas sa official statement maliban doon kay Birsamin. Dahil paano ba yan mga kababayan? Siya ang nabanatan eh. Aminin niyo man sa hindi, kung nakikinig kayo doon sa mga speeches sa INC rally mga kababayan, lahat nakasentro sa kurakutan sa gobyerno, kawalan ng direksyon, mahal na bilihin, pagtaas sa kriminalidad, gulo-gulo sa bayang ito, nakawan, kurakutan, korupsyon under the Marcos administration. Tapos, binanatan ang gobyerno ngayon doon sa mga issue under the Marcos administration. Tapos, magpapasalamat. Kaya naging pipi si BBM mga kababayan pagkatapos ng INC rally, hindi na nakapagsalita. Panoorin niyo po, ha? Ito si Sara mga kababayan, nag-thank you na. Malinaw doon mga kababayan, ha? Na nadepensahan po ng INC si VP Sara. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Nag-thank you na si Sara, BBM. Ikaw, kailan ka mag-thank you, BBM? Sabihin mo, thank you INC, ha? Sa pagbanat ninyo sa kasalukuyang gobyerno na ako ang namumuno. Tuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan. Binanatan talaga mga kababayan. Pakinggan nyo na lang later, ha? Sige, papanood natin. Although hindi talaga direct ang banat, pero yun na rin ang punto. At pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Sabi pa nga ni Marcoleta, ang kamatis tag-20 isa. 30. 30 na mga kababayan. 30. Each tomato. At iba pang suliranin. Ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag Correct. at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon. Hindi na tayo babangag, kundi aahon tayo dito sa maladiktadurang pamumuno. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat. Thank you. Sa bayan. You're welcome. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. So sa halip na Eto mga kababayan, official statement coming from the one of the speaker sa INC rally. With script yan mga kababayan ha, aprobado ng pamunuan ng INC. ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin. Sa ekonomiya, Under the Marcos administration yan ha. lipunan, pangseguridad, Ang daming problema. katiwalian. Bakit? Kaya hindi nakapagsalita si BBM mga kababayan dahil corruption, katiwalian. Problema sa ekonomiya. Ang nire-raise sa INC, tapos upapasalamat si BBM. Ay, salamat sa inyong rally ha, na pinoint out nyo ang mga problema ito under sa aking pamumuno. Ang inuuna ay pusigin ang isang tao na hindi naman ipadataan sa tamang proseso ng batas. Tapos pinupunto din nila na hindi dumadaan sa due process ang gobyerno ito ngayon. Kaya naging pipi. Yawan ang mga tao. Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget. Hindi kayo na-hurt dito? Baka may ganti ang mga naglag mga kababayan, no? Dahil na-offend dito sa rally ng INC. Sabi, hindi pag-uusapan dito ang politika. Pero, whether or not mga kababayan, hindi talaga naiiwas ang pag-usapan ng politika dahil ang mga main proponent dito mga kababayan ay kaya nagkarally ay mga politician, VP Sara, BBM, at mga politicians mga Correct. kababayan, mga congressman. Budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman Wala, no? nakakita ng ganong klaseng direksyon? Kaungasan mga kababayan, hindi makamove on ang mga buhaya. 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022. O, 2022 na binigay pa ni Marcos na Junior mga kababayan ha. Parang binitad siya. Sara, sa'yo na yan, ikaw na bahala dyan. Nabitad si Sara mga kababayan.
at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Ayaw pa nilang tanggapin. Ang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi, kinakailangan masagutin mo lahat ito. Bill, mga kababayan, no? Aposisyon ng INC. Bayad dito kay Marcoleta. At talagang dinidepensahan nila si VP Sara. Walang exempted dito. Samantalang si BBM. Narinig ba natin? In the span of mga kababayan, the whole side Kapag yung si Congressman Marcoleta, mga kababayan, hindi pa napanalo, no, ng mga INC, malaking gulo yan. Panigurado, may nangyaring dayaan sa darating na eleksyon. session dyan sa rally ng INC, hindi natin narinig na pinuri ni ng taga-INC na, ang ganda ng mga nagawa ni BBM, kontento na kami, ang ganda, gumanda na ang Pilipinas, wala. Bagkos, ang narinig natin, sobrang mahal na ng bilihin, yung krimen, yung korupsyon, nagawan sa Correct. gobyerno, kurakutan, ganyan. All negative mga kababayan. Kahit anong ngayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Kailangan Totoo po yun. suriin. Pero, dapat lahat, pati na kay Kabalustos at kay BBM. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So, ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite. Another hearing na naman mga kababayan, Good Government Committee. Tapos nung dumalo si Sara, ayaw pagsalitain. No, you cannot answer. Na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President. Kinasagkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig ang privilege speech. Yung subject matter Illegal po ng pala kanyang yung privilege speech mga kababayan, hindi dumaan sa tamang proseso. speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po nun yung isa. Meaning, hindi dumaan sa proseso mga kababayan. Bitin ko po Yung mataba rin na mga kababayan kongresista. ito, nire-raise ko po, sabi ko wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating Tingin ng mga tao sa mga kongresista, mga buot. So, yan po. Salamat kay Congressman Rodante Marcoleta, no? Merong post si Ibi Hugalbot tungkol sa bagay na yan. BBM, sabi niya, INC dilemma. To thank them or not to thank them, that is the question. Paano niya pasasalamatan nga siya ang tumira? Siya ang Correct. tinitira. Although hindi binabanggit, kaya lang, ang kapalpakan ng administrasyong ito ang hinighlight sa rally. Tama. So, nasa mahirap na kalagayan ng Pangulo, magpapasalamat ba siya o hindi? Although, siya ang dahilan. Bakit nagrally ang Iglesia ni Cristo? Dahil sa kanyang panawagan na huwag ituloy ang impeachment. Ano yung panawagan ngayon? Galing ba sa puso o political strategy lang? Dahil nakita na hindi magprosper, hindi mananalo ang impeachment sa 19 Congress na ito. Kaya nanawagan na lang. Depende na. So, salamat sa Iglesia ni Cristo sa panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa.